Sa bawat sandali, oras-oras ay may nagaganap. Sa mundo ng mga tao, balitang lokal, nasyonal, balitang international. News pa more. News pa more. News pa more. News pa more. Weekend News. Today is Feb 28, 2026. Hi, mga parikoy, mga marikoy. Ito ang ating mundo. Ang mundo ng mga tao. Radio Man Badyo po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito ang ating mga weekend news. Pag-aresto kina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo di pwedeng harangin ng Malacanang. Endorser ng impeachment complaints ni VP Sara tiwala makukuha ang numero. Duterte supporters nagpulong sa harap ng Korte Suprema. Feb 23 rally sa EDSA, mga anti-Duterte groups. Good news, LGSF para sa mga LGU. Criteria ni PBBM sa endorsong candidate for 2028 President. 2027 budget para sa Kalayaan Island Group, Palawan. At 10 dating PNP official sangkot sa kidnapping at extortion syndicate. At ngayon sa ating mga detalye. Para sa ating unang balita, balitang nasyonal. Sa paglabas ng 8 pangalan na kasabuan ni dating Pangulong Duterte mula sa ICC, hindi pwedeng harangin ng palasyo ang pag-aresto kina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at 6 pang mga kasama nito kung meron ng warrant of arrest na ipapatupad ng PNP. Payag ng Malacanang. Warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Sa balitang nasyonal, pinaniniwalaan ni Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila na makukuha nila ang numero ng boto sa Kamara para sa impeachment trial ni VP Sara. Kakailanganin ang 1/3 votes ng mga mababatas. Si Congressman Abante ay isa sa pang-4 na endorser ng impeachment complaints na na-file laban kay VP Sara. Ayon sa kongresista, of 311 congressman, 105 lang ang kailangan, 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. ito ang weekend news sa ating News Pabor. Sa balitang nasyonal, nitong nakaraang Lunes, Feb 23, araw ng confirmation charges hearing ni FPRRD sa ICC. Nagpulong ang grupo ng National People Initiative at mga Duterte supporters sa harap ng Korte Suprema upang hilingin sa ating pinakamataas na korte na resolbahin na ang kaso ni FPRRD. Ayon pa sa grupo, iligal ang ginawang paghuli kay Duterte at dapat lang ibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sa bawat sandali, oras
oras-oras ay may nagaganap. Sa mundo ng mga tao, balitang lokal, nasyonal, balitang international. News pa more. News pa more. Sa ating balitang international, Feb 23, 2026, isang makasaysayang araw sa mundo ng mga tao. Sa The Hague, Netherlands, sa ICC, naganap ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Feb 22, araw ng linggo, nagtungo ng The Hague, Netherlands ang mga ibang pamilya ng biktima ng EJK o extrajudicial killing sa kasong Crimes Against Humanity. Nais na masaksiyan mismo ng ibang pamilya ng EJK ang confirmation charges hearing sa ICC. Samantala, naganap rin ang rally ng mga anti-Duterte groups sa EDSA kasama ang mga ibang pamilya ng mga biktima ng EJK. News pa more. News pa more. Sa balitang nasyonal, naglunsad ng gobyerno ng Local Government Support Fund or LGSF. Sa programang ito, bawat bayan makikinabang. Ito ang magandang programa para sa ating mga local government units o LGU na ang tulong ay diretso na sa mga syudad at munisipalidad. Ang Pangulong BBM. Today, this administration launches sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, an initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. For more than 3 decades, the Local Government Support Fund or LGSF, aside from the national tax allocation, has served as the bridge between national government and local communities. Ang mga proyektong pinondohan ng LGSF ay agarang naghatid ng suporta at ginhawa sa ating mga kababayan. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Sa balitang nasyonal, nitong nakarang Martes, Feb 24, nagkaroon ng ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati City. Sa nasabing forum, naging panuwing pangdangal si Pangulong BBM na nagsaad ng intelihenteng kasagutan sa forum. Nagsalita si PBBM ng kahalagaan ng private sector sa economic development at nation building. Nagsalita rin si PBBM na ang susunod na pipiliin na magiging Pangulo ng bansa ay dapat naintindihan niya ang economics at isang nation builder. Narito ang bahagi ng forum. Maybe you can give us a hint, Mr. President. Well, number one, somebody who understands economics. Because Understands economics. that's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, something that you can assume. So, and someone who thinks about productivity. Because growth is about productivity. How do you make your working population more productive? How do you support them so they work better? How do you fix the education system so they're better trained? How do you make sure that they're healthier? How do you make sure that they don't worry about food? Those are the kind of people that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better.
So we need to have nation builders, people who want to make the Philippines better, people who actually love the Philippines and love Filipinos and want to make things better. Sa bawat sandali, oras-oras ay may nagaganap. Sa mundo ng mga tao, balitang lokal, nasyonal, balitang internasyonal. News pa more. News pa more. Sa ating balitang lokal, mula sa Palawan, 462 million pesos na budget ang isusulong ng Kongreso sa 2027 para sa munisipalidad ng Kalayaan. Ito ay para mabigyan ng tulong serbisyong lokal ang mga residente sa Kalayaan Group of Island sa Palawan. At para sa ating huling balita, balitang nasyonal. Sa intelligence report ng kapulisan, may mga dating opisyal ng PNP ang sangkot sa mga sindikato. Sa post-integrity crackdown ng kapulisan, may 10 dating opisyal ng PNP ang sangkot sa kidnapping at extortion syndicate. Ayon sa Chief PNP PIO, inatasan na ni PNP Chief Police General Nartates ang CIDG na magsagawa ng masusing investigasyon sa mga ito at maging ang hanay ng kapulisan mapaaktibo man o wala na sa serbisyo at panagutin ang mga ito sa batas. Sa panig naman po ng Philippine National Police, patuloy ang validation na ginagawa kaugnay ng mga nasabing grupo. Ang sino man na kabahagi na nasabing syndicate, ikaw man ay aktibo, retirado o dismiss na miyembro ng Philippine National Police, ito po ay lahat na mananagot sa batas kapag po nakakuha tayo ng mga ebidensya. News pa more. Ito ang mundo na ating ginagalawan. Ang mundo ng mga tao. Araw-araw, iba't ibang kaganapan ang nangyayari. News pa more. News pa more.